Bago matapos ang 2022, sumalang sa operating table si Yumi. Nakapalibot ang mga doktor at nurse para sa isang major operation. Para isakatuparan ang matagal nang pinapangarap ni Yumi. Ang maalis, ang aniyay pinakahuling tanda ng kanyang kapanganakan bilang lalaki. At maitugma ito sa kanyang gender identity bilang babae. Ano talaga ang healing process? Bago umpisahan ang operasyon ni Yumi Olmilla, nag-usap sila ng masinsina ng kanyang doktor na si Alvin Jorge, isang gender affirmation surgeon. Kailangan tiyakin na walang pagdadalawang isip sa pagnanais niyang magkaroon ng ari ng babae. Okay, so ready ka na ba, Yumi? Yung sesinan mo, Oo. meron, yun yung gusto ko. Okay. Ay, yung sa orientation natin, Well, Yung of sa course, I sinabi mo. always try to do yung gusto ng pasyente, no? But I just cannot assure anong gano'n nakakalabasan. But pero I- more on, naman, nakukuha naman siya. in most cases naman, okay siya, no? But it really depends on the tissues that you have, paano natin arrange. So sa assessment mo naman din sa kanya, Doc, ready na talaga siya? Yes. I mean, from what I see in her, very prepared siya, no? Ikaw nga ni Doc, matindi rin yung pagdadaanan mo, no? Kasi operation ito. Pero bakit go ka pa rin? Kasi dream ko eh. Kasi pag gusto mo talaga, kahit kanong kahirap, parang kukunin mo talaga. Mahaba ang proseso ng tinatawag na transition ni Yumi, 27 years old. Marahil, lahat naman tayo may maikukwentong sandali na masasabi nating nagbago ang buhay natin. Para kay Yumi, ang life-changing moment na yon sa loob ng operating room na ito. Dahil sa anesthesia, ilang sandali lang, ipinikit na ni Yumi ang kanyang mga mata. Masasabing, dito na rin magsasara ang isang chapter ng kanyang buhay at pagbubukas naman ng isa pa. Ganito nagsimula ang buhay ni Yumi bilang isang trans woman. I think mga elementary, like around grade 2 or grade 3, mas gusto kong makipaglaro sa girls compare sa boys. Mas marami akong friends na girls. Mas komportable ako silang kasama compare sa mga lalaki. Ganun. Pagdating ng high school, mas tumindi raw ang pagnanais niyang mag-ayos babae. Doon ako nag-start. Yung parang hindi na komportabling maikli yung buhok, ganon. Yan. Then, after school, mas gustong magsuot ng pambabaeng damit. Wala nang lumang litrato si Yumi ng mga panahong bihis lalaki pa siya. Tinapon ko na. Tinapon mo na? As in, totoo? Oo. Oo. Anong ginawa mo sa kanila? Bukod sa Pinunit ko. Ayaw ko kasing, balikan yung past. Pagka-graduate ng high school, patuloy ang transformation ni Yumi dahil sa pakiramdam daw niya, isa siyang babae. Kumuha siya ng cosmetology kahit na ang tunay niyang pangarap, maging isang guro. Gusto kong mag-edo. Kaso nga lang, pag edo ka, kailangan, maikli yung buhok mo. So, naisipan ko, mag-cosmetology na lang. Aminado si Yumi, hindi natutuwa ang ilan sa kanyang mga kaanak sa pagiging transgender niya.
Ang mahalaga raw, tanggap siya ng pamilya niya. Yung pinaka-harsh na narinig ko, walang ganyan sa lahi natin. Wala. Di na ako nag-react. Mas gusto ko yung ganon, yung tahimik ka na lang, kesa naman yung magkaroon pa ng gulo. Nagsimula raw siyang uminom ng hormonal pills nung 15 years old pa lang siya, kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unti raw siyang nagmukhang babae dahil sa hormones. Yung pagka-transition, napakamahirap talaga. Dapat buong-buo ka na, yung buong puso mo is yung parang, kung alam mo kung ano ka na talaga. Mahirap siya financially, emotionally. Kalaunan, nakakuha siya ng trabaho bilang call center agent. Kasunod nito, nagsimula na siyang mag-research tungkol sa pagpapa-opera. Actually, after high school, gusto ko na talaga. So, it's one of my dreams na ma-full transition. Ngayon nga, nakaipon na si Yumi ng halagang kailangan para makapagpa-opera o yung tinatawag na gender affirmation surgery. Kaya naghanap na siya ng doktor. Dito po yung weakness ko. Pakilagay na lang din po kung kaano-ano po. Ang kanyang paghahanap, humantong sa klinik ni Dr. Alvin Jorge, isang surgeon at sinasabing nag-iisang gumagawa ng gender affirmation surgery sa Pilipinas. Actually, sa Thailand talaga yung first plan ko na magpapagawa. Kaso nga lang, kailangan magstay doon na matagal. Walang magbabantay sa akin. Pinakausapan ko lang yung sister ko, yung mga friends ko may mga work. Tapos nun, pagka na-ready na lahat yun, ipoposisyon ka na namin. Si Dr. Jorge ay may 15 taong karanasan sa gender affirmation surgery na ginagawa rito mismo sa Pilipinas. Bago isa lang sa operasyon si Yumi, tiniyak muna raw niya ang kahandaan nito sa operasyon. Nag-uumpisa to sa consultation muna ng pasyente between me and the patient para maintindihan ko kung ano yung gusto niya at kung siya ba more or less is a good candidate for the procedure. And then of course, alamin din natin kung mentally prepared siya. Huwag ka lang magugulat dito, huwag masyadong magdadamdam. After ng consultation, usually ire-refer ko sila sa sa dalawang psychiatrist, no? Ang purpose nito ay malaman kung talagang sila ay good candidate for SRS or gender affirmation surgery at kung sila ba ay nasa tamang pag-iisip para gumawa ng desisyon para magpa-opera ng SRS. Ayon kay Dr. Jorge, may sinusunod na standards of care ang health professionals na tulad niya sa ilalim ng World Professional Association for Transgender Health. Ito raw ang tumitiyak ng wastong pagkalinga sa mga transgender, transsexual at gender non-conforming people. Actually, before the surgery, kailangan ganun na sila. So, ang World Professional Association on Transgender Health, they would prefer that before you undergo surgery, you've been living as a female, in this case, for at least 2 years. Ang standards of care, sinunod din daw nila sa operasyon ni Yumi. Ilang doktor at nurse nga ang nagtulong-tulong para matiyak ang kaligtasan ng operasyon. Yumi Olmila, 22 years old, for gender assignment surgery under epidural anesthesia. Si Dr. Jorge na namuno sa procedure, naka-rainbow mask pa bilang pakikiisa raw sa kanyang pasyente.
Ayon sa mga doktor, inaabot ng 6 to 8 hours yung ganitong uri ng operasyon na tinatawag nilang gender affirmation surgery. Ito raw ay isang komplikado at sensitibong operasyon. Ang gender affirmation surgery ay ginagawa para mag-match ang pisikal na kaanyuan sa gender identity ng isang tao. Ginagawa ito sa nakararanas ng tinatawag na gender dysphoria o distress na nararamdaman ng isang tao dahil ang tanggap niyang gender identity sa sarili ay hindi tugma sa pisikal na kasarian niya nung siya'y ipinanganak. So here, dinedevelop natin ngayon yung penile skin flap. This will partially cover the perineum anteriorly and part of the vaginal canal. Sensitibo ang ilang bahagi ng operasyon kaya hindi na namin ito maisasahing papawid. Sa ganitong operasyon, tinatanggal ang testicles o itlog ng pasyente pero yung scrotum o balat mula rito ay gagamitin ding lining sa gagawing kanal ng ari ng babae. Importante rin ma-maintain yung blood supply ng balat para hindi siya mamatay. Para mag-survive yung balat. Kailangan hiwain ang ari ng lalaki. Tapos gagamitin ang mga tissue at balat nito para lumikha ng ari ng babae. Pag nagawa na natin yung flap na yun, scrotal flap, isa naman tayong gagawa ng vaginal canal. Para sa akin yun ang pinaka-critical part ng operasyon because napakanipis nung espasyo na kailangan natin gawin doon. At napakalapit sa mga structures ba, gaya ng rectum. Maaring mabutas yung rectum sa pag-dissect mo ng area na yun. Pwede ka ring duguin ng husto dahil ang prostate mo ay nandun lang sa ibabaw na yun. Pwede mo rin ma-injure yung urinary tract ng pasyente kasi nandun din lang sa ibabaw yun. Kaya yun talagang dahan-dahan ng kinikreate hanggang sa makuha natin yung tamang lalim. Ang urethra na ginagamit sa pag-ihi, kailangan daw iksian dahil ito pa rin ang dadaluyan ng ihi matapos ang surgery. Siyempre, ang labasan ng ihi, kailangan ayusin mo rin dahil sa lalaki, mahaba ang urethra. So, iiksian mo yun. Ang panghuli, magsasagawa ng vaginoplasty o surgery para maging kamukha ito ng ari ng babae. Nung unang araw, dati ka na lang ang ginagawa Pero ngayon, with the advances ng SRS, nagagawa na natin pati yung external appearance. Halos gano'n na. Si Dr. Jorge ang nasa likod ng clinic na nagsasagawa ng gender affirmation surgery sa bansa. From what I know so far, I'm the only one performing this procedure in the country. And sa totoo lang, marami din naman na gumawa din. Maraming sumubok at after several cases they already stopped. And it just goes to show na dahil nga mahirap yung operasyon, hindi madaling gawin. No? Nagsimula raw ang interes niya rito dahil natutuhan niya ang proseso sa kanyang tiyuhing naunang gumawa ng SRS o Sex Reassignment Surgery sa Pilipinas. I think malaking bagay sa akin na napagpatuloy ko dahil sa exposure na nakuha ko sa sa uncle ko, Dr. Jaime Jorge. He was the one who started yung SRS sa Pilipinas. He may be considered as the father of SRS in the Philippines. Nag-training din daw siya sa isang kilalang doktor sa Thailand. Also did further training in Phuket, in Thailand, under the famous plastic surgeon, Dr. Sangwan Kunaporn. Pero gaano kabihasama ng isang doktor, iba-iba raw ang reaksyon ng katawan ng tao sa isang aniyay major operation tulad dito. Habang dumadaan ang mga oras, papalapit ng papalapit si Yumi sa inaasam niyang pagbabago.
Pagbabagong hindi na maibabalik kahit kailan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, maingat na ginawa ni Dr. Jorge ang tinatawag na vaginal wall mula sa balat ng ari ni Yumi. After natin mag-create ng kanal, kailangan lagyan natin ng lining yun para hindi siya magsasara. At ang kadalasan natin ginagamit ay ang balat. And in this case, balat ng penis at scrotum ang ginagamit nating lining. Sa gender-affirming vaginoplasty para sa isang trans woman, matapos magawa ang tinatawag na vaginal canal at maihanda ang urethra na lalabasan ng ihi, tinitiyak din na ang panlabas na anyo nito kamukha rin ng sa babae. Kadalasan, actually, ang mga pasyente, mas concerned pa sila sa magiging external appearance ng operasyon na ginawa rather than yung safety function nung inoperahan. And this is a little surprising to me at first. Gusto nila talaga yung mukhang hindi lang yung external, pero yung magandang external appearance. Makalipas ang 5 oras, natapos ang operasyon ni Yumi. Success tayo, success. Yumi. Tapos na. Finish na. Finish. Nang idilat ni Yumi ang kanyang mga mata, isang malaking pagbabago ang naghihintay sa kanya. Pero sabi nga ni Dr. Jorge, ilang araw muna ang bibilangin para masubok ang tagumpay ng operasyon. Reminder lang, ha? Bawal uminom, bawal kumain, ha? Tapos for today, higa lang muna and tomorrow, ha? Huwag ka muna pwede kang mag-side, pero tomorrow na. For now, higa ka lang muna. Okay? Makakatulong naman yung pain meds natin, so happy birthday! Thank you. Eh, girl na siya eh. New girl. Magpapahinga muna si Yumi sa isang kwarto ng 7 araw para mamonitor ang kalagayan niya at matutukan ang paghilom ng inoperang bahagi ng katawan niya. Ayon kay Dr. Jorge, may papel na gagampanan ng pasyente sa kanyang sariling recovery. I always explain to the patient na importante na naiintindihan niya yung proseso ng pag-undergo nitong transition na tinatawag. No? Hindi lang yung operasyon ang magbibigay ng sa kanya, ng transition, but meron din siyang part na kailangan gawin. And by nature, ang gagawin ng katawan mo, it will try to heal itself. So it will try to close that opening that was created. So, para labanan mo yun, kailangan regular silang nagdadilate. And for some patients, masyadong matrabaho para sa kanila. And kaya nangyari, umiiksi, umiliit. Wow, ang ganda naman! Ready ka naman ha! Makalipas ang 1 linggo, nakaschedule muli sa check-up si Yumi. So, today is day 7. So, ang diet mo, we can already progress to whatever diet you can tolerate, no? Technically, full diet pwede na. Like rice. Yeah, you can eat rice, regular food. Wala naman siyang bawal, no? Ah, Mga pagkain. 2 lang ang bawal.
Yung lason saka hindi masarap. Yun lang. Joke lang. Wala naman technically restriction sa diet. No? Masakit ba yon? Very good. Definitely looking good. Okay, deep breathing again. Just try and relax. Perfect, Yumi. You're doing very well. Walang datos kung gaano karami ang mga Pilipino na sumailalim sa gender affirmation surgery sa Pilipinas at sa abroad. Pero sa obserbasyon ni Dr. Jorge, tila dumarami raw ang sumusubok nito. On a busy week, siguro I'll be doing around mga 2 to 3 SRS in a week. But sometimes mga 1 or 2 or once a week on a low week. But usually every week meron akong ginagawa. This will be used as lining ng vaginal canal. Nangangahulugan daw itong kaya ng makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa ganitong uri ng surgery. May dayuhan nga raw na dumarayo pa rito para magpa-opera. Itong procedure na to, bukod sa matagal na natin ginagawa, na-improve pa natin through this past year and two. Nakuha na rin natin more or less kung ano yung gusto ng mga pasyente. And I think more important, yung hindi na nga nila kailangan bumiyahe pa para magpa-opera ng ganitong klaseng operasyon because napaka-importante rin yung post-op care nito nung aftercare after the surgery. You can freely void at Maganda raw ang takbo ng recovery ni Yumi. Pero ayon kay Dr. Jorge, 3 hanggang 6 na buwan pa ang bubunuin para masabing magaling na ang sugat mula sa operasyon. Naoperahan man si Yumi, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, lalaki pa rin ang kasarian niya. Yan ang realidad ng mga trans woman sa bansa. Taong 2007, isang trans woman ang naghain ng kaso para mapalitan ang kanyang pangalan at gender identity, subalit hindi ito pinayagan ng Korte Suprema. Ayon sa abogadong si Lee Vertugillo, isang trans woman, wala kasing batas sa bansa para dito. Legally speaking, ganun pa rin. Whatever gender they were assigned at birth, we are stuck with that if you are marked male at birth. So parang right now, malabo na ma-change yan. Limitado rin daw ang pwedeng dahilan ng pagpapalit ng pangalan at detalye ng kapanganakan sa ilalim ng Civil Code Amendment ng Republic Act 1948. Kung obviously erroneous lang talaga, pwede ka nang dumiretso sa city or municipal registrar para i-correct yung mga obviously erroneous na entry sa birth mo. And the law is very specific, no, na it prohibits change in the civil registry of any person's nationality, age, status, or sex. Lahat ng transgender person sa Pilipinas ngayon ay walang ibang oportunidad upang makapag-iba ng name or gender marker. Sa ngayon, maaari na lang muna raw umasa ang mga tulad ni Yumi na kikilalanin ng lipunan ang napili niyang kasarian. Sa ngayon, ang alam ko na sinusulong na batas sa Kongreso, of course, is yung SOGI Equality Bill, di ba? So far, that is the closest law na very LGBT particular. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang SOGI Bill o ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Kontrobersyal na usapin man ang gender affirmation, basta si Yumi, masayang nairaos ang kanyang operasyon. I am very proud. Like, 100% proud. Na-achieve ko yung goal ko. Kahit may mga tao na, na nagsasabi sila ng mga, may mga bagay na di mo naman kailangan yan. Yun yung gusto kong parating sa kanila na hindi nyo alam yung nararamdaman ko, kaya it's easy for you to say that. Matapos ang bagong taon, muling nagpa-check up si Yumi kay Dr. Jorge. In terms of sensitivity, all areas maganda ang sensitivity. Now, yung healing mo sa loob, magandang healing, no?
Minsan, ang lining dun sa loob, nagbabalat. Ang pinaka-top layer niya, natatanggal. Pero, buo pa rin yung balat doon. And in your case, ganun ang nangyari. Which is sometimes nice. Sa check-up na ito, makikita kung naalagaan ng tama ni Yumi ang kanyang sarili. Isa raw kasi sa dapat tiyakin ay yung hindi pagsasara ng vaginal canal na ginawa ng doktor. Ang body will try to heal itself, it will try to close the wound. Kaya ang tendency talaga by nature, liliit at bababaw ang vaginal canal na clinate natin. So para makontra mo yun, kailangan magdadilate sila several times a day. Tama ba sabihin na lifetime yung maintenance po nito? Oh. In a way, yes, lifetime. But hindi naman siya ganun ka hirap gawin kung sa pagtagal, you'll be doing it once a week or once every 2 weeks, which is probably acceptable na. Kung mawala yung activity nila at hindi rin sila, after years halimbawa, sasara pa rin ba yun? Ang tingin ko, maaari siyang bumabaw, pero hindi naman siguro totaling sara. Pero malamang maaaring bumabaw yon kung hindi sila sexually active at hindi sila nagdadilate. Tuloy-tuloy na nga kaya ang paggaling ni Yumi? Sinuri ni Dr. Jorge ang lagay ni Yumi. You're healing very well. You'll be enrolled to recovery pretty soon. So by next month, I think you'll be okay already. Nakahinga na ng maluwag si Yumi, lalo't balak na rin niyang bumalik sa trabaho sa susunod na buwan. Yung plano ko is yung continue lang, go with the flow lang. Ganun. Actually, wala akong plano na as yung porket meron akong ganito is yung gagamitin ko agad, ganon. Bukod daw sa pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, pakiramdam niya, mas naging tiwala siya sa kanyang sarili. Sa pag-boost ng confidence ko. Confident na akong kumilos as a woman. Confident na ako. Na-feel ko yung pagiging buo. Like, I feel like I'm complete na. Now that I'm done with this surgery, it's like my main goal na is, to save more for my future. Para sa transgender community, ang pagnanais na baguhin ang katawan ay hindi lamang para sa panlabas na kagandahan, kundi pagkilala sa tunay nilang pagkatao. Tulad ni Yumi na noon pa man ay kinikilala na ang sarili bilang babae, ang matagal na pangarap natupad sa tulong ng siyensya. At sa wakas, umayon na ang kanyang katawan sa minimiti ng kanyang puso. Magandang gabi, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.